Yo, what's up guys? A big development sa mga PBA teams. Naglabas ng scoop si Sir Snow Badwa sa kanyang Facebook page. Walang names or teams na sinabi pero alam nating lahat kung sino or ano yung nabanggit. And titingnan natin sa video na to kung ano yung magiging impact sa buong liga at kung magiging maganda ba yung mangyayari. First, may team manager na nilipat ng team dahil interesado yung kanyang tatay na bilhin or magkaroon ng share sa franchise na to. So, yung manager na yan ay si Jacob Lau. And alam natin na interesado din talaga yung SGA na pumasok sa PBA. Tsaka more on basketball yung focus nila at may sponsor din talaga sila sa kahit anong sports eh. Kaya feel ko big impact to dahil sure ball na independent team yan. Tsaka kita natin kung paano magdala ng talent yung SGA pag may mga tournament sila. DeMarcus Cousins tapos Dwight Howard pa nga eh. What if madala nila yan sa PBA, di ba? Kaya nilang tapatan yung pagdala ng TNT sa mga quality NBA imports. Ayun yung nakaka-excite para sa mga PBA fans eh. And wait, hindi pala natin nasabi kung ano yung team na lilipatan. Ito nga yung Titan Ultra Giant Risers. Which do made sense kasi parang they are not ready for prime time sa liga. Sa mga moves pa lang na ginawa is mapapatanong ka na lang na are they really here to compete or to do something else? Kaya yung pag-step in ng SGA sa kanila is magandang balita kasi mararamdaman nating magiging competitive yung franchise at wala tayong doubt. Sinabi pala ni Sir Snow Badwa yung name ni Jacob Lau pero naka-Mandarin. Ang gusto niyang dalhin yung kanyang trusted head coach for a long time. Pero nasa isang PBA team ngayon at problemado kung paano mabalance yung pagiging competitive at yung mga unpredictable move dahil sa backer ng team. So, gets nyo naman yan na ang coach ng SGA ay si Charles Chu pero nasa Phoenix siya ngayon at may backer na si Escandor. Feel ko pupunta naman si Charles Chu dyan eh sa SGA if matuloy na yung pag-overtake nila sa Titan kasi pwede naman siyang mag-resign sa Phoenix kasi mahirap naman talaga yung situation niya ngayon eh. No-overshadow tuloy yung pagiging magaling niya na head coach dahil may ibang nangyayari sa franchise which ayun tuloy yung mas nagiging usapan instead of his success. So yun, if maging SGA na yan, expect natin na magiging maganda na yung roster nila. Kung sana sila yung nauna, feel ko hindi ita-trade si Dave Ildefonso kasi player din naman talaga ng SGA yan. Pero nangyari na nga. Kaso, paano yung converge if wala si Jacob Lau? Siya pa man din yung nagpa-stay kay Stockton at kay Arana. Dapat lilipat na yan si Arana eh. Kaso, kinausap lang ni Lau. Tapos ngayon, nagpo-post si Arana na may caption na pagod yan siya. Okay lang kung bibigyan natin ng meaning, di ba? Pero, hindi ka ba talaga mapapagod sa current state ng Converge? Okay lang naman, maging, puro talo muna kung may nakikita kang growth eh. Pero, puro distractions lang din. Without Jacob Lau, baka mas dumami palalo yung taga Pampanga sa roster. Overall, for me, this will be a good move para kay Jacob Lau at SGA. Sige, take over nyo na yung Titan Ultra kasi I just don't want to say it pero gets naman siguro ng iba dito kung bakit dapat palitan agad yung Titan. So, kayo ba? Sa tingin nyo, magandang move yung gagawin ni Jacob Lau? Let me know all your thoughts in the comment section below.